Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arnold. 70 anyos. Isang residente ng isang syudad sa Negros. Alam ko pong marami nang lumaganap na mga kwento, katotohanan o hindi, tungkol sa di umano'y mga aswang na naglipa na sa aming lugar. Ito na talaga ang nakasanayan kong kumakalat na kwento dito sa amin. Mabuti nga at nasa Negros Oriental lang kami. Kung nasa Iloilo kami, iyon na nga ang nakakatakot. Dahil kilalang mapabangis ang mga aswang na nanggaling sa lugar na yun. Brutal pumatay at walang awa. Kaya naman kapag may naririnig kaming mga aswang na may kakaibang huni, doon na kami dapat nakabahan. Minsan ay nakakarinig na ako ng balita tungkol sa mga aswang na pinamumugaran ang Negros Oriental. Nakakalat na sila at patuloy na nagpaparami sa pamamagitan ng panghahawa, pagsasagawa ng orasyon at pagpapamana. Hindi ko naman itatanggi yun dahil ang mismong kapitbahay namin ay pinatay ng aswang. Akala ko sa mga palabas lang talaga mayroong aswang. Akala ko hindi sila totoo. Pero mali pala ang lahat ng paniniwala ko. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Yun nga lamang, mga kakilala ko ang nagsasabing aswang raw ang isang tao at may mga kaugalian silang ginagawa kaya mabilis silang nahuhuli. Isa si Maylin sa mga taong nakapagpapatunay nun. Siya ay isang anak ng albularyo at marami-rami na rin ang natulungang tao na naging biktima noon ng aswang. Sabi nila, tuso raw ang mga aswang. Mahilig kasi sila sa pagpapanggap at paggawa ng ilusyon para mahulog sa kanilang bitag ang isang tao. Halimbawa niyon ang nangyari sa kanyang lola. Pumanaw ang kanyang abuela ng sapilitan. Hindi pa dapat ito mamamatay kung hindi lamang pinatay ng aswang. Naglalako lang noon ng kakanin ang kanyang lola Isidra nang hindi sinasadyang napahinto sa isang madawag na kakahuyan habang papunta sa bayan. May kalayuan ng bayan sa kanilang tahanan, kaya kailangan pa niyang maglakad ng halos 3 oras para makarating sa lugar na kanyang paglalakuan. Nang makaramdam ng pagod, naisipan ng matanda na magpahinga muna dahil may kabigatan pa naman ang dala niyang kakanin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ng hindi lalabas na naging pilya noong mga oras na yun si Aling Isidra. Dahil bago ito mamatay, ay may nakarinig sa matanda na nagsasalita ng kabastusan kahit siya lang daw mag-isa sa kakahuyan. Ang nakarinig naman sa kanya ay ang batang si Erika na nagkataong nangunguha ng sanga para gawing pansamantalang panggatong dahil kapapanganak lang daw ng kanyang nanay noong mga oras na yun. Narinig ng bata na biglang nagsalita si Aling Isidra ng tungkol sa pagtatalik ng mga aswang at magkakaanak raw ng halimaw na sanggol
tapos tatawa ng pagkatinis-tinis. Ilang saglit pa, narinig na raw ng batang si Erica na may kausap ng talaga ang matanda at nagtanong pa ng, "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Tapos, ang sumunod na nangyari ay nakarinig na ang bata ng kaluskusan at tila dumadaing na boses. Kaya hindi na napakali ang bata at sinilip na ang matanda. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang nakahandusay na si Aling Isidra sa gitna ng nagsipaglaglagang mga tuyong dahon. Naghihingalo, duguan at napakaraming sugat sa buong katawan. Tarantang nagtawag ng tulong si Erica sa kanyang mga kasama sa bahay. Hindi siya makapaniwalang makakakita ng ganong klaseng aksidente sa daan. Kung mabangis na hayop man ang may kagagawan nun, dapat sana'y hindi siya iiwan hanggat hindi nagkagutay-gutay ang kanyang katawan. Pero dahil tinirahan pa siya ng kaunting buhay, itiyak na nilang aswang ang may kagagawan ng pagkakasugod sa kanya. Hindi kasi maipaliwanag ang kakaibang haba ng mga kuko na naglandas sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Ang kanyang ilong, bibig at tenga ay nakuhanan ng mahahabang hibla ng kulay puting buhok. Hindi lang siya basta kulay puting buhok, kundi isa itong uban. Dahil dito, kumalat ang usap-usapang may gumagalang aswang sa aming lugar. Marami ang natakot at ayaw nang dumaan sa madawag na kakawyan kung saan natagpuan si Aling Isidra. Sabi nila, hindi lang multo ng matandang pinatay ang nananahan dun, kundi maging mga aswang. Dahil dito, napagtanto kong marami nga namang hindi pangkaraniwang bagay sa mundo. Mga aswang na pumapatay ng tao at mga nilalang na walang katiyakan kung totoo ba o hindi. Pero pinaniniwala ang lumilitaw. Sa aking kaso, may pinagdududahan kaming aswang na nasa malapit lang. Sa katunayan yan, ay kilala siyang mabuting tao. Tahimik at palaging umiiwas sa gulo. Kaya nga sa halip na usigin siya, ay kami na lamang ang umiiwas sa kanya. Palagi kasi siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi siya abusadong tao. At higit sa lahat, hindi siya manhid na kayang pagmasdang nahihirapan ang kapwa niya. Sabi ng ilan, baka pakitang tao niya lamang yun para hindi namin mapansin ang katotohanan sa pagkatao niya. Mahirap ang bintang ng tao, lalo na't kung wala namang ebidensya. Pero napapansin kong sa tuwing may namamatay na dinadaluhan niya, marami siyang kasamang mga aso. Malalaki, puros kulay itim, at mababagsik ang mga anyo. Kapag pumapasok siya sa isang lamay, nagbibigay siya ng limos. At saka makikiramay na parabang nalulungkot siya sa kung sino man ang hindi nakatangging lumisan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Cassandra. Maganda, mayaman at elegante si Cassandra. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking palayan sa aming lugar. Marami siyang tauhan at tapat itong sumusunod sa kanya. Ang kanyang pamorma ay kagaya ng mga taong nakikita ko sa drama na ipinapalabas sa hapon. Dalaga si Cassandra at hindi ito nagkaroon ng asawa.
Maraming nagkakagusto sa kanya, pero wala siyang piniling balak niyang gawing kabiyak ng kanyang puso. Ayon pa sa kanya, nag-iisa lang ang mahal niya sa buhay, at kahit wala na ito, ay hindi niya ito papalitan sa puso niya. Sa totoo lang, isa ako sa mga nagkakagusto kay Cassandra. Minsan ko nang binalak na ligawan siya, subalit palaging nakaharang sa akin ang kababata kong si Miguel, ang lalaking masugid niya ding manliligaw. Dati ay malapit kami ni Miguel sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, lumalayo ang loob namin sa isa't isa dahil kay Cassandra. Masakit man, wala akong magawa kundi tanggapin na baka nga hindi kami nababagay ni Cassandra para sa isa't isa. Hindi niya ako kilala, ni hindi niya alam na gusto ko siya. Sa ilang beses kong pagtatangkang lapitan ng dalaga, ay binabanatan ako ng insulto ni Miguel. Ano raw bang may pagmamalaki ko sa dalaga? Mahirap lang ako. Ako'y anak ng isang kabit. Wala akong ama dahil may sarili at una siyang pamilya. Ganun pa man, mahal na mahal ako ng nanay ko. Kahit na anak niya ako sa pagkakasala, ay hindi niya ako kailanman itinaboy o ikinahiya. Binuhay niya ako at minahal ng higit pa sa buhay niya. Ganun pa man, kahit ilang pamamaya at pagmamaliit sa aking pagkatawa ang gagawin ni Miguel, ay wala naman akong pakialam. Sanay na din naman ako. Hindi lang naman siya ang nakakalam ng lihim sa aking pagkatao. Kahit gaano ko sakit, tatanggapin ko. Isang araw, habang abala ako sa pagbubuhat ng mga sako-sakong gulay sa palengke, ay nagkasalubong kami ni Cassandra. Nabangga niya ako, kaya naman nabitawan ko ang lahat ng dala ko. Sumabog yun sa kalsada, kaya naggalit ang amo ko sa akin. Akala ko ay iiwan na lang ako basta ni Cassandra. Dahil ganun naman talaga ang tingin ko sa mga babae. Bigla na lamang aalis kapag nasa nakakaipit na sitwasyon. Kaya naman, yuko ang ulo kong tinanggap ko ang pamamahiya ng amo ko sa akin. Nagsimula na naman sa pagkukumpulan ang mga tao sa palengke dahil sa ginawa ng amo ko. May iilang taong natutuwa sa sinapit ko. Ang iba naman ay naaawa at may ilang nagbubulungan na parabang chinichismis ako. Yuko ang aking ulong tinanggap ko ang lahat ng yun dahil buong akala ko ay wala akong kakampi. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang aking nadama ang may suminghal sa aking amo. Mula yun sa malamyos na boses ng babae. Pagtingin ko ay mula kay Cassandra. Habang tinutulungan niya akong tumayo ay panay din ang pagsasalita niya. Tinatanong niya ang aking amo kung magkano ang natapon kong mga gulay at babayaran niya. Napagtanto kong isang napakadelikadong babae si Cassandra. Marami siyang bantay na nakaantabay lang sa kahit na saang parte ng palengke. Nakaabang lang ang mga ito para kahit anumang oras na malagay sa alanganin ang kanilang amo, ay nakahanda sila para iligtas ito. Biglang natakot ang aking amo nang makita niya si Cassandra na nagbibilang ng pera mula sa kanyang pitaka. Yuko ang ulo na sinabi niya kung magkano ang presyo. Nakaagad namang binayaran ng dalaga. Nabigla pa ako nang humingi sa akin ng paumanhin si Cassandra dahil sa pagkakabangga niya. Nagmamadali daw kasi siya
kaya hindi na niya ako napansin. Mas lalo pa akong napasingap nang banggitin niya ang pangalan ko. Sabi niya, huwag na raw akong magtaka dahil matagal na niya akong kilala. Hindi lang talaga siya lumalapit sa akin sa kadahilan ng masyadong mababa ang tingin ng mga tao sa isang babaeng siyang nauunang lumalapit sa mga lalaki. Maliban na lamang daw ngayon na talaga namang tila sinasadya ng tadhana na magkita raw kami at magkausap. Idineklara pa niyang sa buong palengke na magmula ngayon ay sa kanya na ako magtatrabaho. Hindi na ako umangal pa, lalo na nang imwestra niya ako sa kanyang napakagarang sasakyan. Magkatabi kaming sumakay at bumiyahe papunta sa kanyang hasyenda at pinapasok niya ako sa marangya niyang bahay. Nagulat ako nang pagsilbihan ako ng kanyang mga katulong. Ayon pa sa kanya, simula raw sa araw na ito ay pagkakaibigan ang magsisilbing trabaho na ipaglilingkod ko sa kanya. Dahil dito, nagkalapit ang aming mga loob at kalaunan ay naging magkasintahan. Mahal na mahal ko sa puntong yun si Cassandra. Ngunit hindi kami nagkatuluyan. Kasabay kasi ng pagiging mabuti niya sa kapwa ay ang akusasyong siya ay isang aswang. Ang nagpakalat naman yun ay si Miguel. Nalabis ang panibugho dahil sa pagiging magkasintahan naming dalawa. Hindi siya makapaniwalang ako ang pinili ni Cassandra sa halip na siya. Hinimok ni Miguel ang mga tao na patayin kami. Kaya naman tinatagan namin ni Cassandra ang aming mga loob. Nakipaglaban kami, maging ang kanyang mga tauhan. Itak laban sa pananalita. Ang mga kasama ni Miguel ay ginagamitan kami ng patalim, samantalang ang panlaban naman namin ay ang mga rason. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, nagulat ako nang nagsipagbago ng anyo sina Cassandra at ang kanyang mga tauhan. Mula sa normal na makikisig na kalalakihan, ay naging malalaking aso sila. May mapupulang mga mata at matutulis na pangil. Takot na takot ako sa totoo lang. Pero nagmamakaawa ako kay Cassandra na huwag na siyang lumaban pa at hayaan na lamang ang kanyang mga tauhan na labanan kami. Gusto ko siyang itanan, ngunit umiling lang si Cassandra. Bilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa akin, handa raw siyang pakawalan ako. Ako lang daw kasi ang nagpakita ng respeto at pagmamahal sa kanya na kahit kailan ay hindi siya hinusgahan. Habang naglalaban sila, ay dahan-dahan naman akong hinihila palayo ng isa sa kanyang pinakamatapat na katulong upang ilayo sa kaguluhang nagaganap sa aming lugar. Walang takot na nakipaglaban si Cassandra para ipagtanggol ako. Mula noon, hindi ko na siya nakita pa. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang may isang abogadong dumating sa aking bahay at ipinapaalam na may isang mayamang babaeng may pangalang Cassandra ang pinamanahan ako ng malaking halaga ng kayamanan, pera, lupain at malaking bahay. Gulat na gulat ako sa nalaman. Kalakip ng testamento ay ang pagnanais niyang maglimos ako ng malalaking halaga sa bawat taong namatay sa pagitan ng labanan nila. Maraming taong namatay nun dahil hindi na maawat ang kanilang mga matitigas na desisyon laban sa mga aswang.
Ang nangyari, tinanggalan sila ng puso kaya marami sa kanila ang namatay. Kabilang na si Miguel. Mabuti na lamang at nakahanap ako ng paraan upang makipagkita sa kanya muli. Kinausap ko si Cassandra kung bakit kailangan niya akong pamanahan. Ang sagot lamang ni Cassandra ay gusto niya daw kasi na maging maayos ang buhay ko. Mahal na mahal niya daw ako para itali sa kanya bilang aking asawa. Ayaw niyang madamay sa kadilimang nagkukubli sa buong pagkatao niya at sana raw ay maintindihan ko siya. Sinabi niya pa na magkalimutan na raw kami. Nalungkot ako sa sinabi niya pero wala akong magawa. Naipaliwanag na kasi sa akin ni Cassandra ang buong katotohanan. Isa siyang aswang at hindi niya alam kung mapipigilan pa niya ang kanyang sarili. Oras na lamunin na siya ng kanyang pagkatao. Hindi niya ako kayang saktan at baka makalimot siya. Hindi raw kami bagay sa isa't isa. Makukontento na raw siya kapag nakita niyang maayos na ang buhay ko. Dahil dito, umasa akong magkakaroon pa ng pagkakataon para sa aming dalawa. Hindi ako nag-asawa. Mas nanaisin kong mamatay ng nagmamahal sa kanya kaysa magmahal ako ng iba. At labis kong ipinagpapasalamat na nakilala ko siya. Ngayon ko napatunayan kung gaano katindi ang pag-ibig ni Cassandra para sa akin. Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdamang may nakatitig sa akin sa kung saan. Dali-dali kong sinindihan ang lamparang nakasabit sa dingding at itinuon ang liwanag nito sa dulo ng higaan. Masyadong madilim ang gabing ito dahil walang buwang naghahari. Bumangon ako at lumabas ng silid. Bit-bit ang lampara. Tahimik na ang buong bahay. Tulog na ang lahat dahil malalim na rin ang gabi. Ewan ko ba? Nararamdaman ko talaga na may pares ng mga matang nakatitig sa akin sa tuwing matutulog ako. Hindi lang ito ang unang beses. Gabi-gabi ko itong nararamdaman. Hindi ko naman masabi kay mama at papa dahil baka dala lang din ito ng kapaguran sa trabaho, lalo na sa bukid pa ito. Dumiretso na lang ako sa kusina at doon ay naupot, nagtimpla ng kape. Dinala ko sa labi ang tasa para sana humigot nang maramdaman ko na lamang na may parang dumaan sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon pero wala akong nakita kahit sino. Bukod sa kadiliman lamang ang aking nasaksihan. Humarap akong muli at muntikan ko nang matabig ang tasa ng kape sa pagbungad ng isang nakatabinging muka.
Natakpan ng iilang hibla ng buhok ang kalahati nito. Ang mga mata ay purong puti. May mapupulang marka ang noo at pisngi. Kinurap ko ang aking mga mata at biglang nawala ito. Inaantok na siguro ko. Pagpapakalma ko sa pusong hindi na mapigil-pigil ang mabilis na pagpintig. Kahit mainit, ay inisang lagukan ko na lamang ang kape sa tasa. Ramdam ko na rin ang panginginig ng mga binti at pati paglamig ng aking mga kamay. Kung saan-saan na rin tumutuon ang pansin ko. Palipat-lipat kung saan-saang sulok. Ako lang mag-isa rito. Pero dama ko ang presensya ng kung sino. Bago ko mapagpasyang bumalik, inilinga ko muna ang paligid. Nabitawan ko ang hawak na lampara. Nang sa pagtingin ko sa gawing kanan, naroroon muli ang babae. Nakalutang sa hangin. Napasigaw ako sa gulat. Nang kumurap na naman ako, ay bigla na lang din siyang nawala. Napalunok ako sa ideyang minumulto ba ako? O hindi kaya ay pinaglalaroan lang ng sariling paningin o imahinasyon? Ipinilig ko ang aking ulo at saka pinaghahampas ng mahina. Napaisip na lamang ako na kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Nang maya-maya pa, mas dumoble ang pagkataranta ko nang magsimulang kumalat ang apoy na nagmumula sa lamparang naibagsak ko. Nagsisigaw na ako. Sa pagkataranta ko'y bumabagsak ang mga bagay na nasasagi ko. Mabilis na kumalat ang apoy. Nilamon na nito ang kalahati ng kusina. At napaubo na rin ako dahil sa usok. Bigla akong nanghina ng maalalang wala pala sila mama at papa sa bahay. Umalis sila kaninang hapon. Nagpaalam na pupunta ng bayan at hahanap ng maaaring pumakyaw sa pananim naming mais na aanihin na sa loob ng linggong ito. Kinumpas-kumpas ko ang mga kamay para hawiin ang makakapal na usok habang hinahanap ang daan palabas. Nilalamon na ng apoy ang aming bahay. Halos bumaliktad na ang lalamunan ko, kakaubo. Panay ako hawis nakaharang na usok. Hanggang sa may malamig na kamay ang humatak sa akin. Hindi ako mapalagi kasi sigaw. Para yatang makakalbo ako sa sobrang lakas ng pagkakahatak sa buko. Gamit ang lakas, sinubukan kong bawiin ang mga buhok. Subalit, tila bakal ang mga kamay nito na ayaw nang matanggal. Nagsisigaw ako. Ngunit ayaw bitawan itong buko. Umiiyak na ako sa sobrang sakit. At walang atubiling ibinalibag ako nito sa may pintuan. Hindi ko naman maiwasang mapadaing sa malakas na paglapat ng katawan ko. Halos kapusin ako ng hininga nang may bigla na namang sumakal sa akin. Para akong palakang hindi na nakagalaw mula sa pagkakakulong sa malalaking kamay. Walang lakas na bumagsak na namang muli ang aking katawan. Akala ko, yun na ang huli. Ngunit nagkakamali ako. Ang hinang-hina ko ng pagkatao
muling pinaglaruan ng mga elementong kasalukuyang nasisiyang nakikita akong niyayapos ng takot. Mula sa kung saan, may mga mabibigat na mga yabag na tila ba gawa ng kabayo. Ang mga yabag ay bumilis ng bumilis na masasabi kong tumatakbo ang nagmamay-ari nito. Ilang sandali pa'y tanaw ko na ang nilalang na may katawang kabayo. Pero ang mukha ay sa taong may kamay ng salimango. May lumitaw rin na mahahabang buhok na parang usok na malayang sinasakop ang espasyo. Hindi na ako nakaimik pa ni isang salita. Napatulala na lamang ako na parang humiwalay na ang kaluluwa ko sa aking katawan. Saan ba nanggagaling ang mga elementong ito? At ano naman ang kinalaman ko sa buhay ng mga to? Ang kabayong nilalang ay tumatakbo papalapit sa akin. Hinayaan ko na lang ang sarili sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Tila bato na rin ako sa paninigas. Habang papalapit, nag-iibang anyo ito. Iba't ibang klase ng hayop na umaapoy na may dalang halakhak ng demonyo. Ang naghahaba ang buhok naman ay naglabas-masok sa lahat ng butas sa aking katawan. Tila nagdidilubyo na ang sitwasyon ko. Dagdag pa ang mainit na temperaturang sumasabi sa katawan ko. At napaihina lamang ako nang mula sa aking bibig may lumabas na mga insekto. Halos sampalungin ko ng sarili sa pagkakatakot. Para akong binuhusan ng asido sa pagiging malikot. Maalis lang ang mga insekto na nagsilabasan sa bibig ko. Hindi lang yun. Sa aking tenga ay may gumagapang palabas na ipis. Lubos-lubusan na ang pagkawindang ko sa sitwasyong to. Naliligo na ako sa sarili kong pawis. Lumipas pa ang ilang segundo. Bigla na lamang pumayapa ang paligid. Pati ang apoy na lumalaman sa bahay namin ay nawala na rin. Pinakiramdaman ko ang paligid. Rinig na rinig ko ang mabilis na pintig ng puso na sinasabay ng pagtaas baba ng dibdib ko. Nang maramdamang maayos na, saka ko pa lamang tinulungan ng sarili na makatayo. Dahan-dahang humakbang palayo. Nang napasigaw na lamang ako at napalaki ang awang ng bibig ko, gayon din ang paglakihan ng mga mata ko nang salubungin ako ng babaeng nakita ko kanina. Nakatayo ito sa harapan ko habang umiikot ang ulo na parang bolang nilalaro. Sabay naglikha ito ng ingay na parang andar ng sirang makina. Naisubsob ko ang mukha sa pader para hindi ito makita. Pero hinila nito ang ulo ko at pilit na iniharap sa kanya. Ang mga mata nitong mapuputi ay naging mapupula na may naglabas ng tila kawad ng buhok na diretsong tumusok sa mga mata ko. Muling napaawang ang bibig ko sa kasisigaw. Naramdaman ko na lamang na paunti-unti na itong hinihigop ang lakas ko. Hanggang sa... Hoy! Alberto! Kumising kang bata ka! Malalakas na sampal at yugyug ang nagpamulat sa mga mata ko. Habol-habol ang hiningang napabalikwas ako ng bangon. Napadasal na lamang si tatay
nang makita kong nasa paanan ito ng aking higaan. Labis ang pag-aalala ni tatay at kitang-kita yun sa kanyang muka. Sabi ko naman sa'yo na lagi kang mananalangin bago matulog. Ayan tuloy. Kung ano na nang napapanaginipan mo, baka nasasapian ka na. Galit namang asik ng aking ama habang pinupunasan ang butil-butil kong pawis. Pinabangungot na naman ako. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na dapat kang magdasal bago matulog? Pinapatay mo kami sa pag-aalala. Din sa kapabayaan mo. Sabit pa ni tatay. Buti na lang at napansin ka ng papa mo. Dahil kung hindi, iwan ko na lang. Pinakinggan ko lang si mama na daig pa ang masakit na tiyan sa pag-aalburuto. Buhat sa kapaguran sa araw-araw na mga gawain, minsan ko lang nakalimutan ang manalangin bago matulog. Alam mo namang noon pa man ganyan ka na. Binabangungot ka talaga madalas. Madalas kang dalawin ng masasamang elemento. Kaya huwag kang makakalimot na humingi ng patnubay sa Panginoon sa tuwing ipipikit mo yung mga mata mo. Pagpapatuloy pa ni mama, sabay bigay sa akin ng rosaryo. Tinanggap ko naman ito habang nanginginig pa ang aking kamay. Humugot ako ng malalim na hininga nang sa gayon ay kumalma ang sarili. Magmula sa gabing yun, kahit nagaano pa man ako kapagod, ay gumugugol pa rin ako ng oras para manalangin kahit saglit man lamang. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa gabing yun. Dahil ang gabing yun, ang pinakagrabe. Mabuti na lamang at nagising ako ni mama.